meron po bang chance na mapatawad niyo si Raffy Tulfo? Meron naman. Katulad Okay. na sabi ko, pero kailangan niya mag-amend sa mga ginawa niya sa amin, especially sa anak niya. So, hindi, sa bagay, hindi mapapatawad kung walang parang amendment na Oo, gagawin oo, siya. oo. Kasi, ang bait ko naman masyado kung basta ko na lang siya patatawarin sa mga ginawa niya samantalang wala naman siyang ginawa sa amin. 'Di ba? Okay. So, kailangan talaga, humingi siya sa akin ng sorry sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa amin ng kanyang anak. Makikita ko ba yan habang buhay ako? Hindi ko alam. Ang closure kapag humingi sa akin si Rafi ng tawad, oo. Tsaka alam mo yung iba pa rin kasi kung merong closure para hindi sa peace of mind niya, kundi sa peace of mind niyo. At saka, yung may unfinished marriage namin, higit doon. Kasi, kahit makita ni Rafi to, kasal kami. I'm still his legal wife. Okay. Ano pong naging reaction ni Mr. Pearson na, oh my God, nung kasal natin wala na pala? Or nasaktan ba siya? Or like, or naging supportive siya? Supportive siya kasi alam niya wala na akong feelings kay Rafi. Okay. Dahil after so many years, siya ang tumayo, ang umako sa lahat ng responsibility ni Rafi. So, yung pag-aano namin, dahil yung anak namin, ako, siguro connected ako forever kay Rafi dahil may anak kami. Yung anak namin, kahit na gaano kasama si Rafi, siya pa rin ang tatay. Okay. There's no denying it or hindi mo yun may kakaila. Okay. Yun ang totoo. Kaya, kahit sabi nga ni Atty. Libayan, kung napanood mo yung binabato si Rafi, yung ako, inano niya ako, yun pa rin. Kahit daw pinakamasama kang magulang, ako na daw pinakamasamang babae sa buong mundo. Eh yung ako ang ina, yung feelings na puro na lang daw pera ang pinag-uusapan, ganon. Kahit pinakamasamang tao si Rafi, hindi mo may kakaila, tatay pa rin siya ng anak ko. Yun, there is, yung gene, hindi mo siya mapuputol dahil masama siyang tao, di ba? Pero kami, pag-asa na wala. Kung mag-apologize siya sa akin, patawarin ko para lang magka-closure, okay. Pero, wala akong, katulad nung malaman kong buhay si Rafi, nakilala niya ang anak niya. First time in over 14 years na nakita ko siya. After that, nakita ko siya 2018 nung ikakasal ang anak ko. The second time na nakita ko. Kasi after all these years na alam kong buhay siya, there's no reason for me na makikommunicate sa kanya kahit may anak kami. Kasi yung anak ko malaki na, di ba? Kaya, ang gusto ko lang, mapanatag ang loob ko na ang anak ko, kung babawi si Rafi sa anak ko, kahit yun lang alone, masaya na ako. Kahit siguro hindi siya mag-apologize sa akin, basta yung anak ko. Kahit na may edad na yung anak ko, syempre yung feelings ng anak ko, gusto kong sumaya siya. Deep down. Na hindi yung masaya siya dahil nanood siya ng TV, masaya yung... Gusto ko yung may peace of mind siya. Masaya, yung inner peace, correct. Yun, ang gusto ko. Gusto kong maranasan niya yun. Parang wala, parang yung anak ng, yung ng anak ko, yung kahit na magpo-40 na siya, parang nafe-feel ko pa rin yung sakit sa loob. So, kasama ko siya. Pero si Miss Grendy kaya, meron kayang possibility rin na ma-forgive niya yung father niya? Or sarado ba siya doon? Mataas sa pride ng bata. Pero, nasabi sa akin, kahit daw mamulubi siya at mangingi siya ng pera dyan sa kalsada, hindi siya lalapit kay Rafi, never again. Kaya ang pera, hindi ang pera ang importante sa anak ko, kundi yung maliliit na bagay, ganun. Kaya katulad ng sabi ko, kahit nagtatrabaho siya, maganda yung trabaho niya, kumikita siya, hindi siya bumibili ng mamahaling bagay. Hindi importante yun sa kanya. Dahil makikita mo kung ano importante sa tao kung kapag may pera na eh. Ako, komportable ako, masaya ako na komportable ang buhay ko. Pero,
hindi ko matanggal yung mag-alala ako sa anak ko dahil na kahit may edad na siya, alam ko hindi siya masaya. Dahil parang na-reject siya twice. Ano pa naman si Rafi, nakakatawa lang. Kasi, pinapaniwala niya yung mga tao na siya yung last resort. Yes. Aha. Siya yung pag-asa. Pero ito nabanggit ko na to sa vlog ko eh. Parang si Miss Julie Lico, yung anak niya, sila yung mga buhay na ebidensya na hindi totoong si Rafi ang pag-asa. Oo. Kasi naging maayos ang buhay niyo. Nawala siya. Nawala siya. Siya ngayon parang naging mitya kung bakit kayo naging miserable eh. Ang miserable kaya ng iniwanan ka, lalo na nung panahon nyo, conservative pa ang mga tao. Hindi katulad ngayon na kahit nabuntis ka, naiwanan ka, parang Oo. normal na lang. Oo. Yung nga po pala, hinandle yun. Hindi hindi kasi ako mahilig lumalabas ng bahay. Kahit Okay. ang bahay namin noon sa kanto doon, lahat ng tao pukulan ng yung tao, alam mo dito maraming marites, lalo sa baryo. Umaga pa lang, nagkipagkwentuhan na, hindi ako mahilig lumabas ng bahay. Okay. So, ano lang ako talaga, homebody ako. Okay. Pero, ang mga tao, hindi ibig sabihin, hindi sila pupunta para magpag-chismis, gano'n, o maghatid ng chismis. Correct. Katulad ko, marami ako naririnig, no? Pero, nakikinig na lang ako kasi, maganda yung marami kang alam. Well, yeah. Kasi, ganun, sa US, wala akong nakaba kahit kasi, lahat ng chismis, sinasabi sa akin. Pero, sinasabi ko ba sa iba? Hindi. Kasi, ayaw ko kasi, ano na yun, magiging puno na yun ng pag-aaway. Okay. Pero lahat ng bulok doon, alam ko. Okay. By the way, balik tayo sa bigamy yun, no? Paano nangyari? Paano napunta na kay Attorney Libayan yung... Okay. Nag-file kami ng lawyer kong dati, si Attorney Gonzales, ng disqualification. Okay. Nag-file siya ng pare-pareho. Apparently, kailangan separate ang case. Okay. Citizenship, bigamy, hindi bigamy, sorry. Sa disqualification, tatlo yung pinali niya eh. Pero iisang magkakasama. Kailangan pala yan separate. Okay. According sa COMELEC. Okay. So ngayon, nireject agad ng COMELEC dahil wala yung COC ni Rafi daw sa Okay. balota ay sa disqualification. Paano daw nila malalaman ang tumatakbo kung wala yung COC? Okay. Rapid to prom, di mo kilala, di ba? So anyway, i-reject. At saka, bakit daw iisa lang yung citizenship, cyber libel, Okay. basta tatlo yan. So, wala. Ngayon, doon nawala siya after nag-ano kami, di ba, online, session, Okay. court sa COMELEC. Tapos, pagkatapos nun, bigla na lang nawala. Wala talaga. Yun. Paano ba napasok sa Attorney Libayan? So, ngayon si Renda, nag-uusap kami. Sabi ko, Ren, paano yan? Hindi ko na makontak ng abogado ko, hindi na sumasagot. Okay. Ren, yung si Renda? Tawagin mo si Attorney Libayan kasi, sabi niya, sinasabi ko na yan sa'yo noon pa. Okay. Sabi ko, ewan ko rin kasi, sabi ko, paano yan? Tawag ako kay Attorney, ang hirap niyang kontakin. Okay. Pero hindi naman ako nawala ng pag-asa. Tapos yung assistant niya nag-text sa akin. Ang sabi niya, paano ba 'yon? Yung isang oras kung gusto ko makausap si attorney may fee. Okay. Okay lang. So sinet up ko, nakausap ko si attorney. Sabi ni attorney, ibigay sa kanya lahat ng mga papers. Ganun ko kapalo. Si Attorney Libayan po yan? So anong tawag doon? Yung may fee lahat. May fee ang mga abogado. So, yun, binayaran ko yung fee niya kung magkano isang oras. Okay. Lumampas pa kami pero hindi na niya ako chinyarge. Okay. Tapos, nung makuha niya, tapos tinext niya ako, sabi niya, natatanggapin niya yung case. Okay. So, nag-file kami ng additional na cyber libel. Di pa inupuan ng COMELEC almost 10 months. So, it was a friend na nag-suggest sa inyo na kuhanin niyo si Attorney Libayan. Oo.
nung sinuggest niya po sa inyo sa Attorney Libayan, kilala niyo na si Attorney Libayan? Napanood ko yung, first time ko napanood yung nireact niya ako na, yun nga, kinikikilang ko si Rafi ng 100 million yun. Okay. Napanood ko yun sa kaya, Okay. which maganda naman yung reaction niya. Sabi ko, magaling ang abogado. Oh, Oh. Tapos pinapaliwanag ni Attorney Libayan sa very basic way na mas Oo. madaling naiintindihan ng tao. Nag-aral ka man o hindi, maintindihan mo yung pinapaliwanag niya. Oh, yun Ito yan. na nga yan. Nung nag-file kami ng cyber libel para sa COMELEC, disqualification ay inupuan nila. Si Atty. Laban, nag-ano nun, Kailan po yan? 20... 22 yung ano, di ba? Yung, 22. So, 2022, hawak na po pala kayo ni February Attorney yata Libayan. yun, mga Februaryo. Okay. So, kumusta naman si Attorney Libayan? Hindi siya mukhang pera. Oh. Ay, hindi siya mukhang pera. Okay. To tell you the truth, ako saludo ako kay attorney. Oh. Hindi dahil sa maririnig niya ito or Okay. makikita niya in, siguro. Pero nakita ko yung difference sa previous lawyer ko, malaking binayad ko. Malaking Okay. binayad ko doon. Big time. Ang cases ko doon, bayad lahat. Okay. Pero kay attorney, hindi siya, kasi kapag marami ng papel, ang sabi ni attorney, babayaran mo lang sa akin 10,000 kung marami yung papel. Okay. Katulad yun sa Senado, yung co-warranto Okay. na pinail namin, ano siya, 8 duplicates. Okay. Ganun kakapal. Oh. 8 duplicates, ha? Okay. 8 My duplicates. gosh, okay. Pero ang pinabayad lang sa akin, sabi niya pag marami na 10,000 lang. Okay. Hindi, yung isa, 500 bawat isa. O kasi, kung 10,000 lang. Lugi si attorney, hindi naman siguro. Oh. Pero parang bumawi lang siya sa ink siguro or Okay. sa yung preparation ganon. Okay. Pero sa isa yun, Okay. siguro yung kalahating milyon ko doon. Kasi 500 bawat Okay. isang papel yun eh. So, nung nakakasama niyo na po sa Attorney Libayan, nakita niyo talaga yung, talaga siya? Nakita ko yung, at saka ano siya, maganda siyang, magaling siyang abogado eh. Okay. Humble, very humble. Kasi, di ba, sasabihin niya sa'yo, yung mga, doon na wala siyang case, attorney no case siya. Okay. Tapos sasabihin, meron na nga akong case, di ba, pinailan ako ng cyber libel, gano'n, or Yes, correct. infringement. Actually, yun nga din tatanong ko po sana. Kasi pinailan siya ng kaso ni Rafi Tulfo eh. Nung kinuha niya po ba yung service niya, hindi ba siya, wait lang, teka lang, kasi kinasuhan ako niya, baka Ay, hindi pa siya kinasuhan noon. wala pa Wala pa siyang kaso noon. Okay. Bago lang yan, last year lang eh, yung Okay. kaso. So maybe partly, dahil alam niyang abogado kayo ni... Abogado ko siya. Abogado niyo si Libayan. Kaya siguro, partly, ina-attack din siya ni Rafi Monyo. Diyan na naniniwala ako dyan. Actually, ngayon, parang na-realize ko yun kasi ngayon ko lang nalaman niya about that. Oo. Siguro partly yun. Oo. Kaya inaano niya yan, pinepersonal niya kasi yan ang abogado niyo ngayon eh. Pero, katulad ng sabi ko, kung nakilala ko si Attorney Libayan sooner, Okay. kukunin ko talaga. Kasi, ang nakita ko kay Attorney, ano siya sa mga kliyente niya, very concerned siya. Okay. Hindi kat pareho yung iba, pera lang talaga. Okay. Siya hindi talaga. Okay. Concerned siya sa mga kinukuha niyang case. Kasi katulad ko, tapos nag-uusap kami, there's a time na may gusto akong gawin, tapos bibigyan ako ng advice ni attorney, okay. ganon. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ni attorney ganito raw, it makes sense, ganon naman siya. It makes sense, sabi niya. So, syempre abogado sila, alam nila yan. Pero, pagdating sa pera, kasi karamihan sa mga abogado talaga, Yes. peperahin talaga ang kliyente nila. Okay. Pero kay attorney, hindi ko na-feel yun. Oh. Hindi talaga. Kasi, babayaran ko yung kung magkano yung fee. At saka maganda yung ano niya eh, yung fee niya. 50 down now, tapos yung additional 50, yung the third month mo ibibigay. Okay. Parang hindi talaga masakit sa bulsa. Okay. So, nung nag-file kami ng co-warrant to, tinanong ko, attorney, magkano yung fees? Sinabi niya ganyan. Tapos, binayaran ko siya. Binayaran ko siya ng cash. Tapos, yung mga bayad sa Senado, may attorney, tapos pero, yung nga, pagbibil niya sa akin, yung huling, yung mga papel, ganun. Okay. Yun lang ang binayad ko sa kanya. Hindi siya nakita ko talagang difference. Okay. Pero meron po bang sinabi sa Attorney Libayan sa'yo na, Miss Julie ha, siguro mga ganitong, matatapos tong kaso natin? Hindi.
Wala Hindi siya ako ganun. pinangakuha ni attorney. Wala Hindi siya siya sabi, after 2 years siguro, baka mga abutin tayo ng 3 years, wala Ay, ganun. hindi. Ang alam namin yung cyber libel kasi talaga yung nawakan ni attorney. Yung ibang case ko sa ibang abogado yun, di ba? Pero yung cyber libel, ang alam talaga namin dalawa, before election na Okay. uupo sila. Okay. Kaya nga, katulad ditong co-warranto, kung sabi ni attorney, wala nga news kay Rafi Okay. na puro negative, di ba? Wala. There's no news about him at all. Okay. Kay Sara Duterte, Okay. lahat tinira si Sara, pero kay Rafi, wala. Kaya sabi ni attorney, kung yung political, yung ilan na best na sila nagpa-survey niya, 3 times nang nagpa-survey si Rafi nga head. Okay. Itong huli, si Sara 7 lang siya, may 28. Okay. Habol siya. Miss Julie, naniniwala po ba kayo na may papanalo niyo itong laban niyo na to? Deep down, nananalig ako sa itaas. Oo. Okay. Oo. Hanggang saan niyo ipaglalaban to? Hanggang sigurong buhay ako. Ay. Hanggang sigurong buhay ako. Kasi yung parang ano na lang, yung parang yung parang ipakita mo na wala akong ginawang masama. Siya lahat ang dahilan kung bakit dumantok kami sa ganito. Okay. Kaya nga, kung tinanggap lang niya yung dalawa kong sulat na humihingi ako ng, kaming dalawa settle namin ito quietly. Okay. Hanggang ngayon siguro lahat mabango pa si Rafi. Hindi lalabas ito. Wala akong planong lumabas. In-ignore yung dalawang sulat ko, yung demand letter, binaboy niya. Okay. Siyempre, ano gagawin ko para linisin kong pangalan ko? Diba? Correct. Wala naman akong ginawa. Siya lahat ang may kasalanan sa aming pagsasama. Hindi ako nag-iwan. Siya. Pero sinisi? Ako. O pati anak ko. Anak niya. Correct. Miss Julie, ato huling katanungan ko to, Miss Julie. Naniniwala ba kayo na sa naging relasyon nyo ni Rafi Tulfo, minahal niya po ba kayo? Naniniwala ako minahal niya ako. Oh. Ako, naniniwala ako doon. What went wrong? Jocelyn. Namit niya si Jocelyn. May pera siya eh. Parang easy way out na namit niya si Jocelyn. Na yung family niya may pera. Not actually talaga si Jocelyn may pera, kundi yung pamilya niya. Diba? Ganun naman tayo, diba? Yung parents natin may pera. Pero sa kaso ni Rafi, pati yung mga anak niya mayaman. Saan galing yung pera? Hindi naman nagtrabaho. Diba? Miss Julie, sobrang thank you so much. Sobrang enjoy ko itong interview na to. And marami kaming nalaman. Ako personally, marami akong nalaman. You're welcome. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Julie.